Magandang hapon po sa bawat isa. Amen. Parang siguro yung iba na baguhan kasi walang morning service. Pero salamat sa Panginoon dahil yun nga po, maaaring nalilipat lang yung oras, pero dahil nga po meron tayong tinakda na gawain ngayon, magkakasunod na po yung atin po gagawin mamaya after ng ating worship service ay yung atin din po Christmas celebration. Kaya manatili po kayo after po ng ating worship service ngayong hapon. Ayan, puri po ang ating Panginoon. Kami po ay nagbiyahe ng mga 10:30 at eksakto po na nakarating po kami dito halos mga past 3, a little over 3 o'clock. Kasi ho, yung sinakyan namin, nag-grab po kami. Nag-U-turn agad doon sa pangalawang U-turn. Wala na uling babalikan. So, ibinalik ko uli kami ng Katipunan. Tapos balik uli dito sa Pilis. Sabi nga, kung kailan nagmamadali. Minsan may mga gano'n, yung mga tinatawag natin mga Christmas disaster. Parang mga gano'n. Nangyari din po yan sa amin sa paggabi po, December 15, na kami po supposed to be naka-schedule para po mag-serve na food para po sa first night. Kami po ay nakaplano na lahat, kaya lang nung dumating na po yung kaarawan, biglaan si Sister Daisy po ay kailangan pumunta ng Bicol. Supposed to be siya po ang katulong ni last week para mag-sikaso, magluto. Pero dahil nga po biglaang umalis si Daisy dahil namatay po yung kaniyang uncle at wala po ibang pwedeng sumama sa biyanan ko. So, napilitan po siya na pumunta ng Bicol at ang nangyari nga po dahil si Sweet magluluto, a little bit disaster din po. Sopas pa naman. Di ba, madali lang iluto, no? Pero, habang may mga na-experience kami na talagang yung mga ingredients kailangan namin i-recycle habang niluluto, mga gano'n. Anyway, disaster man siya, pero ating pasalamat ay, yun nga, sinasamahan tayo ng Panginoon sa lahat ng sitwasyon ng ating mga buhay. Kumbaga, tuloy ang Pasko, hindi dahil ang Pasko ay parang smooth sailing, ay kaya okay ang Pasko. Minsan, parang gano'n ang gusto natin, kaya nga nagbabatian tayo, Merry Christmas, Merry Christmas. Pero isipin po natin, kahit nung ang Panginoon ay dumating dito, hindi po merry. Pero ginawa niya po yun, lahat ng sufferings ay dinanas ng ating Panginoon para po ibigay sa atin ang tunay na makabuluhang Pasko. At ang makabuluhang Pasko ay hindi lamang talaga doon sa mga celebrations, sa mga gift-giving. Alam natin ang tunay na dahilan, ang tunay na reason ng Christmas ay yung pagdating ng ating Panginoong Jesus. Kaya salamat po na minsan ay mga disaster sa Christmas, pero ang Christmas ay hindi nagbabago. We have to be joyful sapagkat ibinigay ng Panginoon ang kaligtasan sa atin at nagsimula yon nung siya nagkatawang tao. Amen po ba? Amen. So, puri po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon na narinig kahit lahat yun upang tayo po isama-sama magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Actually, ngayon po ay sa ating pong bahagi na ito ng word ay dalawang bahagi po ang ating pong bibigyan ng pansin. Ito po ay ngayon po ay Thanksgiving service natin, pero gagawin po natin itong dalawang bahagi. Gagawin po natin itong Thanksgiving and Commitment service. At gagawin po natin yung unang part ay para doon sa Thanksgiving. Mamaya po magkakaroon tayo ng mga festivals of testimony, pasasalamat. Pagkatapos po noon, before tayo tumawid papunta sa ating Christmas celebration, ay magkakaroon po tayo ng pagtatalaga ng ating mga sarili sa Panginoon. Kaharapin natin ang 2026 na alam natin kung paano pinagtagumpay tayo ng Diyos ngayong 2025.
ay patuloy din natin itong italaga upang patuloy din tayong samahan ng Panginoon na magtagumpay pa sa taong 2026. Amen. Kaya kung kayo po ay merong Biblia at kung nakahanda na kayo para sa salita ng Panginoon, dalawang talata mula sa Bagong Tipan, 1 Corinthians chapter 15 verses 57 and 58 ang ating babasahin para po sa unang bahagi natin, itong Thanksgiving. 1 Corinthians 15, 57 and 58. Babasahin po natin sa Tagalog at saka sa Ingles. Kaya yayahan ko po ulit kayo magsitayo, sama-sama tayo magbigay ng pag-alam sa pagbasa ng salita ng Panginoon. At basahin po natin ng malakas itong dalawang verses na ito. Amen. Handa na po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Okay, sige po, sabay-sabay po tayo. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Basahin din po natin sa NIV. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, so God, nagpapasalamat po kami sa Lord. Salamat nga po, Diyos, sa countless victories, O God, na ipinaparanas mo sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. At sa oras mo ito, O Diyos, sa pagtatapos ng taong ito, O God, di po namin hahayaan na matapos ang taong ito na hindi po namin maibalik ang aming sama-samang pagpapasalamat sa iyo. Dahil, O Diyos, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na talagang gumagawa sa aming buhay. Mula pa po ng simula ng araw ng January hanggang ngayong panahon na ito na kami nakatayo sa iyong harapan. All of this, O God, lahat ng ito, Diyos, ay dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong masaganang pabor sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Panginoon, huwag mong hayaan, O God, na maging tikom ang aming mga bibig, na hindi po namin maibalik sa iyo ang aming lubos na pagpapasalamat. Ngunit bago po namin gawin yun, O Diyos, ihanda mo ang iyong bayan, Panginoon, na mula sa iyong salita ay tunay nga pong lalong mahamon, sapagkat alam namin more than doon sa mga material, financial, and many other blessings of God na aming tinatanggap mula sa iyo. Meron kami isang bagay na dapat namin lubos na ipagpasalamat. At yun ay walang iba kundi ang aming kaligtasan, ang buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa amin na hindi mapapantayan ng ano pa bang mga biyaya at pagpapalang material at financial, O God. Kaya sa oras pong ito, Lord, dalangin po namin sa iyo, Diyos, na tanging sa iyo lamang may focus ng iyong mga anak, Panginoon, ang kanilang attention, may focus ng mabuti, Panginoon, sa iyo lamang, Lord God, kabutihan at kadakilaan. At anumang gawa ng kaaway, na anumang distractions in the name of Jesus, hindi ito magtatagumpay. At sa loob ng bulwagang ito, Panginoon, hayaan mo, Diyos, na maranasan po namin ay ang iyong matamis na presensya, Panginoon. Holy Spirit, kumilos ka po ng makapangyarihan sa aming kalagitnaan at patuloy na magbigay ka ng kaliwanagan sa iyong mga lingkod mula po sa iyong makapangyarihang salita. Sa iyo po namin, O Diyos, dinadala ang aming mga papuri at masasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang aming panalangin sa iyo. Everybody say Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon, makamapuna po kayo. Amen. Praise God. Katulad po na sinabi ko po sa inyo, nandito tayo ngayon sa unang bahagi. At sa unang bahagi po ay magkakaroon po tayo ng Festival of Thanksgiving, masasalamat sa Panginoon. Dito po yung makikita natin dito sa passage na sinasabi sa atin sa verse 57. Kasi minsan, pagka magpapasalamat tayo, para bang dahil nag-iisip tayo, ano ba ang dapat yung pagpasalamat sa Panginoon? Kasi minsan, gusto natin medyo sensational. Ano ba ang dapat ko ipagpasalamat sa Panginoon? To the point na minsan, sa dami actually ng ginagawa ng Panginoon sa atin, hindi na natin minsan magawa na talagang makapagpasalamat.
Pero dito po ay ina-encourage tayo ng banal na kasulatan sa verse 57 ng ating pong passage. Sabi, pagpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Thanks be to God who gives us victory through Jesus Christ our Lord. So dito po ina-encourage tayo ng salita ng Panginoon na pagbigay ng pasasalamat sa Diyos. Pasasalamat sa mga tagumpay na ipinagkakaloob niya sa atin. At sa Diyos natin lahat ibibigay ang mga pasasalamat na ito. Kasi po alam natin na napakarami po mga katagumpayan. Kung magbibilang tayo, talagang marami, lalo na tayo bilang mga anak ng Diyos. Talagang bahagi na po ng buhay natin ang pagpasalamat. Amen po ba? Bahagi na po ng buhay natin yan. Kahit pangit pa nga yung mga sitwasyon, meron pa rin tayong nakikita mga bagay na dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Bakit? Kasi nakilala natin ang Diyos na talagang in all things, He worked for the good of those who love Him. At tayo po yun. Kaya tayo po bilang mga anak ng Diyos ay bahagi ng buhay natin na tayo po ay lagi mapagpasalamat. At ang sabi po dito, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay. At dito po, pansinin niyo po, marami po mga tagumpay ang binibigay sa atin ng Diyos na dapat natin magpasalamat. Pero dito, let us focus doon sa kung ano ba itong tagumpay na tinutukoy dito ni Apostle Paul that we have to give thanks God for. Kasi dito sabi, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So lahat ng katagumpayan sa Diyos natin dapat ipagpasalamat. Pero ano po ba itong tagumpay na sinasabi dito ni Apostle Paul na dapat po natin ipagpasalamat? Well, kung titingnan niyo po ang chapter 15 ng unang Korinto, ang mapapansin niyo po dyan ay ang paksa po na tinatalakay dyan ni Apostle Paul is all about resurrection, muling pagkabuhay. At dito po, kung yun po ang binibigyan pansin dito ni Apostle Paul, itong buong chapter, ang ibig sabihin po nito ay tayo bilang mga mananampalataya ay nais ni Apostle Paul na makita natin na of all the things that God has given us, mga victories after victories, isang bagay ang nais niya na huwag natin makakaligtaang na ipagpasalamat. At yun po yung pagtatagumpay ng Panginoon sa kamatayan dahil siya ay muling nabuhay. At dahil dito, tayo din po bilang mga mananampalataya ay mayroon din pong katagumpayan. Amen po ba doon? Na dahil ang Panginoon, nung naparito po siya, alam natin yon, naparito po siya, naging tao, at nabuhay po siya for 33 years. At siya po ay namatay. Siya po inilibing. Pero yun po ang maganda mga kapatid. Ang ating Panginoon ay hindi po nanatiling patay. Yes, namatay po siya, pero sabi ng banal na kasulatan, He rose again from the dead. After 3 days, muli po siyang nabuhay. Bakit po niya ito ginawa? Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, sinira niya ang kamandang ng kamatayan. Sinasabi niya na merong muling pagkabuhay. At yun po yung ipinakita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya tayo din po naman bilang mga mananampalataya, ito po ang isipin natin lagi mga kapatid. Kung meron na tayong katagumpayan na dapat natin ipinagpapasalamat sa Diyos, ito po yun. Our victory over death sa pamamagitan po ng power of resurrection. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, ito po yung ating blessed hope. Na alam natin kung paano nabuhay na muli ang Panginoon, tinalo niya ang kamatayan. Tayo din, kahit na may mga sufferings, kahit may mga mabibigat na sitwasyon sa ating paglakad sa pananampalataya, magpapatuloy tayo. Katulad nga na sinabi dito sa verse 58, yan ang sabi mga kapatid, huwag kayong matitinag. Pagpakatatag kayo, huwag kayong matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain. Bakit? Kasi nga meron tayong tinatanaw na blessed hope. Na isang araw, itong ating mga ginagawang ito ay hindi nasasayang. At kung tayo man ay kunin na ng Panginoon,
ang buhay po natin ay magpapatuloy sa kalangitan sapagkat minana natin yung pangako ng Diyos na tayo din ay bagamat mamatay, muli tayong bubuhayin sa muling pagkabuhay. At ito pong paksa na ito sa Aklat ng Korinto ay isang mahalagang paksa na nais ni Apostle Paul na yung mga mananampalataya sa Corinth ay talagang matibay nilang tayuan ang katotohanan ito. Kasi po, ang Korinto po ay lungsod ng Greece. At ang mga Griego po ay hindi po naniniwala sa resurrection. Ang katuruan po ng muling pagkabuhay ay isang mahalagang aral sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya dapat tayuan natin ito, magbigay ito ng pag-asa sa atin, at anumang mga pagsubok ang pinagdadaanan natin, ito yung maging dahilan para huwag tayong tumigil, pagkus lalo pa tayo magpatuloy at magpakasipag sa gawain ng Panginoon. Kasi ito po yung makikita natin, ito pong muling pagkabuhay ay napakahalagang pundasyon ng ating pananampalataya. Yan yung gospel. Kaya nga sabi dito sa 1 Corinthians 15, 1 hanggang 4, alam na natin ito, pero ito nga yung dahilan eh. Kaya sabi ni Apostle Paul, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kasi ninyo, singular, tagumpay. Bagamat marami pa po tayong mga katagumpayan. Pero isang bagay, ang nais ni Apostle Paul, lalo na dito sa chapter 15, na dapat natin pagpasalamat. Ano po yun? Yung muling pagkabuhay. Kaya pansinin niyo po kung paano binigyan ng mahalagang pansin ni Apostle Paul ang napakahalagang katuruan na ito, mga kapatid, na atin pong tinatanggap na tayo din, dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon, alam natin, tayo din ay muling mabubuhay sa muling pagkabuhay. Sabi po ng 1 Corinthians 15, 1 hanggang 4, at ngayon ipinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. So, pinapaalala sa atin ang Apostle Paul ang dakilang gawa ni Kristo para sa atin. Ito yung ebanghelyo na si Jesus, kaya dumating dito sa mundo, para akuin yung ating mga kasalanan, pero hindi lamang doon. Nung siya po ay naparito, sabi ng verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo, itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Ano daw po? Si Kristo'y namatay. Hindi na nga binanggit na si Kristo'y dumating dito at nagkatawang tao eh. Ano daw ang pinakamahalagang aral? Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kailangan niyang maging tao kasi kailangan niyang mamatay para tubusin tayo sa ating kasalanan. At sabi niya, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Wow, pansinin niyo po mga kapatid, namatay ang ating Panginoong Jesus. He was made sin for all of us. Kung sino man sa atin ang merong mabigat na kasalanan, walang mabigat na kasalanan na hindi kayang linisin ng ating Panginoon. Kasi kaya siya naparito para lahat ng tao ay linisin sa kasalanan. At kasama po doon si Apostle Paul. At yun ay ginawa ng ating Panginoong Jesus. Namatay siya doon sa krus. Dinala niya ang ating mga sala. So, nung mamatay ang Panginoon, ano ginawa sa kanya? Katulad ng pangkaraniwang ginagawa sa mga patay, inililibing. Pero ito magandang balita. Sabi ng banal na kasulatan, hindi siya nanatiling patay. Sapagkat after 3 days, wala pong nakitang bangkay. Muling na buhay ang ating Panginoong Jesus para patunayan yung kanyang pangangaral na mayroong muling pagkabuhay. At tayo po, yung katotohanan na yun po ay para din sa atin. Kung paano nabuhay ang Panginoong Jesus, ganyan din ang ating mararanasan sa ating muling pagkabuhay. At ipinangako ito ng Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya sa Kanya. Dito rin po sa 1 Corinthians 15, verses 42 hanggang 44, ipinakita po yung kahalagahan, yung kaibahan ng patay
sa muling pagkabuhay. Kaya dito po, sabi ni Apostle Paul, ganyan din sa muling pagkabuhay, ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. So pinapakita dito yung difference ng ating katawan, ng ating laman na makasalanan, pero nung tayo'y maging mananampalataya, pinakita yung malaking kaibahan nung muling pagkabuhay ng lahat ng mga nananalig kay Kristo. Kaya sabi, sa muling pagkabuhay, ang katawang inilibing, mabubulok. Ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Yes, we will die. Pero hindi po tayo mananatiling patay katulad ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat lahat tayo muling bubuhayin sa pagkabuhay. Ano pa po ang sabi sa verse 43? Pangit at walang kaya ng inilibing. At totoo naman yun, kahit gaano kaganda ang isang tao, gaano kapogi, pagka namatay na, later on, mabubulok na siya. At yan ang katangian ng mga taong patay. Pero anong kalagayan ng mga taong nananalig sa Panginoon? Ang sabi po, pangit at walang kaya ng ilibing, maganda't malakas na muling buhayin. So, yung kapagitan ng kamatayan, kapag tayo muling nabuhay, wala na yung pangit na yun. Pinalitan na tayo ng bago. Sabi ng 44, inilibing na katawang panglupa, muling mabubuhay na katawang panglangit. So, mayroong natural na katawan, pero hindi yung natural na katawan ang muling bubuhayin. Bibigyan tayo ng bagong katawan. Katawan na hindi na nasisira. Bibigyan tayo ng katawan na panglangit. Kaya, ano po ang kalagayan natin dyan? Tingnan niyo po, yung incorruptible na resulta ng resurrection, tinalo po yung katawan na corruptible. Tingnan niyo po yung pagpapala. Ano pa po? Yung katawan na patay, pangit, pero nung muling ibinangon, kaluwalhatian ng Diyos ang daladala, ang taglay. Yung katawan na mahina, nagkakasakit, pero sa muling pagkabuhay, binigyan ng kapangyarihan at bagong katawan, pero hindi na physical, kundi spiritual na katawan, na ibinangon sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya, dito po, ito yung sinasabi sa atin ni Apostle Paul, kung meron man tayong dapat na ipinagpapasalamat, ano po yun? Yung pangako ng muling pagkabuhay sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kaya ngayon pong hapon na ito, ay bibigyan po natin ng lugar ang mga ginawa ng Panginoon. Mga pagtatagumpay natin sa maraming mga larangan ng ating buhay. Sa negosyo, sa pag-aaral, mga tinugon ng mga panalangin, ano man yung mga bagay na ginawa ng Panginoon bilang palatandaan na talagang kasama natin siya. Sapagkat yun po yung ating tema, God is our Emmanuel, He is with us. Kaya ano man yung pinagdaanan natin, God has been faithful to us. Gumawa ang Panginoon sa atin. Ano naman ang tugon natin? Dapat naman ay ibalik natin ng may pagpapasalamat ang lahat ng kanyang ginawa. Pero beyond or more than doon sa mga pagpapalang tinanggap natin, huwag natin kakalimutan. Higit sa lahat, ang dapat nating ipagpasalamat ay yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hindi matutugbasan nun yung mga iba pang mga bagay. Bonus na lamang yon. Yung mga tungkol sa prayer, yung kalakasan, bonus na lang. Ang talagang dapat natin higit na ipagpasalamat ay yung dakilang gawa ng Panginoon, yung pagliligtas sa bawat isa sa atin. Kaya sa oras pong ito, ay ganun po ang ating sama-samang gagawin. Bigay natin yung pagkakataon para ibalik natin ang pasasalamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay at iba't iba pang mga katagumpayan sa iba't ibang larangan at sitwasyon ng ating mga buhay na ating napagtagumpayan
for the last 12 months of this year. Handa na po ba kayo para ipagbalik ng pasasalamat sa Panginoon? Kaya mabilis lang po, kaya bibigyan na po natin si Ate Letty ang mag-handle nito. Then, pagkatapos po, bago tayo mag-closing, then we will have a short part pa din para po sa ating prayer for commitment sa Panginoon. Ate Letty. Palakpakan po natin ang Lord. Amen.